Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Marami ang nalungkot na mga supporters ng mga Duterte sa nangyari kay Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ito'y hinggil sa arrest warrant na ng ICC or International Criminal Court kina Bato de la Rosa at Bongo. Kaugnay ito sa mga kaso nila ni FPRRD sa War on Drugs at AJK noong nagdaang administrasyon. Kinumpirma mismo ni dating Senador Antonio Trillanes na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa mula sa ICC. Ganun din si Senator Bongo. Matatandaang nasa custody na ng ICC si dating Colonel Rowena Garma na inatasan dati ni FPRRD sa implementasyon ng war on drugs nito at ang reward system sa PNP, PDEA at NBI na makakatupad sa implementasyon ng Tokhang at AJK. Nabulgar na merong direktang contact si Trillanes sa ICC. Siya ang kumontak di umano sa ICC upang sunduin ng Interpol si Garma noong nahuli ito sa Malaysia. Matatandaang tumakas ito si Garma pagkatapos itong kumanta sa Quad Committee hearing sa Kamara. Siya ang naglantad ng mga detalye sa nangyaring AJK at Tokhang. Si Bato de la Rosa na itinalagang PNP chief ay direktang nag-uutos sa pagpapatupad ng war on drugs sa Tokhang. Pati si General Aguirre ay meron din umanong arrest warrant at si General Albayalde. Ang papel ni Senator Bongo naman ay di umano'y ang koneksyon nito sa reward system na pagbibigay ng pabuya sa mga PNP personnel, PDEA personnel, CIDG at NBI na mayroong accomplishment sa mga nasa listahan ng target sa Tokhang at war on drugs. Sa ngayon, Senator Bato de la Rosa ay tila hindi na nagpapakita at marahil takot na matsyempohan ng Interpol. Sinabi niya noon na handa siyang magpapakulong upang masamahan si FPRRD sa ICC, subalit biglang kumambyo ang desisyon nito noong kalaunan at hindi na di umano siya magpapaaresto. Humingi ito dati ng proteksyon sa Senado noong si Escudero pa ang Senate President na pinangakuan naman ni Escudero na gagawin ang lahat upang mabigyan siya ng immunity bilang senador na hindi mahuli sa loob ng Senate premises. Subalit maliban dito ay wala na silang magagawa. Hinimok din si Bato na harapin na lamang ang kaso nito sa korte tulad ng ginawa ni dating DOJ Secretary Laila de Lima na nakulong ng ilang taon. Ganon din sina Senator Jingo Estrada at Bong Revilla. Subalit ngayon ay nag-iba na ang Senate President na si Tito Soto at malabo na mabigyan si Bato ng immunity at ganun din si Senator Bongo. Samantala ay nireject ulit ng ICC ang motion ng kampo ni FPRRD na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ayan, mga kamunyog, mga kababayan, ito. Lalo na naman itong mag-iinit ang mga DDS kay Trillanes. Ha? Lalo na naman silang mag-iinit nito. Ha? Ano, Game Boy? Live tayo, Game Boy. Live tayo. Lalo na naman. Lantaran na sinabi ni Trillanes, hindi po tayo nang iintriga, at saka hindi ito lumang balita. Aarestuhin na ng ICC si Bato. Sunod na. Sigurado si Trillanes. At next year, sunod na si Bongo. Hindi po yan hindi po yan ano lang sa social media. Mainstream media yan na balita. Ayan si Bato de la Rosa, yung susunod na aarestuhin ng International Criminal Court. Tapos si Bongo, mga next year yan. Yan Kailan sinabi yan ni Trillanes? Ayan Sonny Trillanes, dating senador, October 21, 2025. Yan So kahapon. Kahapon lang sinabi ni Trillanes yan sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Yan Ayan Kailan niya sinabi? Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Kaya ano po ito? Hindi po ito galing sa akin lang. Mga kabunyog. Kaya yung mga nagsasabi dyan, luma naman na yan, Attorney Enzo. Hindi. Kahapon nga lang ito. Kahapon lang. Kaya sigurado, nakarating na naman ito sa mga DDS. Yan na naman, hindi na naman sila maniniwala. Diba? Hindi na naman sila maniniwala. Sabi ni Greco Bilica, may naniniwala pa bang tao dyan kay Trillanes? Yan, hindi kayo naniwala nung sinabi ni Trillanes
na aarestuhin si Duterte, lalabas na ang warrant of arrest ng ICC. So anong nangyari ngayon? O yun, hindi sila handa nung inaresto si Duterte. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ano ito? Magandang balita ito. Bakit hindi magsasabay si Bato at si Bongo? Ako, ang tingin ko dyan ganito. Ang tingin ko dyan ganito, mga kabunyog. Bakit hindi magpapanabay? Mas mauuna si Bato. Ready na kasi ang mga ebidensya at testigo kay Bato. Ha? Ready na ang mga testigo. Yung mga binanggit kasi nila Las Cañas, nila Matubato, si Bongo yun eh, ay si Bato yun eh. Ang nadidiin doon sa mga unang testigo at mga unang ebidensya, si Bato. Hindi pa masyado si Bongo eh. Hindi pa masyado si Bongo. Kasi doon sa mga unang testimonya at unang mga ebidensya at testigo, Davao Death Squads, ang nababanggit talaga doon si Bato. Pagkatapos yung pinatupad ng PNP, kay Bato rin yon. Kailan lang nabanggit si Bongo? Nung pagdinig sa kamera, yung pagdinig ng Quadcom, at naging doon, testigo si Ruyina Garma, sinabi ni Ruyina Garma doon kung ano ang papel ni Bongo. Si Bongo kasi ang ginawa ni Duterte, may mga pagpatay na ang nag-implement ay PNP. Yun yung pinatupad ni Bato. Pero mayroon ding sekretong grupo na hiwalay na binuo si Duterte, yung National Death Squad na sinasabi ni Trillanes. Mayroong National Death Squad na binuo. Special yun. Direktas kay Duterte yun. Yun yung grupo nila Leonardo at saka ni Garma. Yung mga PNPA. Ano yun? Ngayon, sino ang nagdadala ng mga order doon sa National Death Squad? Si Bongo yun. At kapag magre-report naman yung death squad na yon na nabuo sila Garma, kay Bongo rin nila dinadaan papunta kay Duterte. Tapos nagpapadala si Bongo ng reward money sa kanila. Kaya lang, yung testimonya na yan ni Garma, hindi pa yan na i-consider ng ICC. Kasi ngayon pa lang si Garma pumunta ng ICC. 'Di ba? Sabi ni Trillanes, nandun na si Ruyina Garma sa ICC. O di ngayon pa lang siya nakukunan doon ng kumpletong salaysay. Kaya, ang mangyayari, yung mga salaysay ni Ruyina Garma, maikukonsider para kay Bongo, para ma-issuehan ito ng warrant of arrest. Pero yung ready na warrant of arrest, si Bato yun. Kaya sabi ni Trillanes, si Bato de la Rosa yung susunod na aarestuhin ng International Criminal Court. Tapos si Bongo, next year yan. O yan. Pag nagsasalita si Trillanes, walang malamang sa tingin ko. Walang ganun walang ganun. May sinabi ba si Trillanes na sa tingin ko, sa palagay ko, wala di ba? Ang sabi niya, si Bato de la Rosa ang susunod na arestuhin ng International Criminal Court. Tapos si Bongo, next year yan. Mga next year yan. Di ba? Napakalinaw ng statement ni Trillanes. Walang sa tingin ko. Ano siya? Kaya ito? Pagka ganyan ng statement ni Trillanes, yan? Sigurado siya dyan. Saka, may mga kontak yan si Trillanes sa ICC. Paano natin nasabing may kontak si Trillanes sa ICC? Ay di ba si Garma, pagka-release, si Garma, tinurn over ng US authority sa Pilipinas, si Garma. Tinurn over sa immigration. Pagka-release ni Garma, pagka-turn over kay Garma, kaagad-agad, pinabiyahe si Garma papunta ng Malaysia. Tapos naghihintay na doon yung mga ICC sa Malaysia. Sinong nag-arrange noon? Sinabi yan ni Rimulya. Ang nag-a-arrange ng mga ganyan sa ICC, si Trillanes. Mapapapunta ba paano napapunta yung ICC doon sa Malaysia para sunduin si Garma? O Trillanes yun. Di ba?
Trillanes. Kaya malaki yung malaki yung nagagawa ni Trillanes dito sa kasong ito. Kaya pag nagsasalita siya, malinaw, may source talaga. May source. Ah, Kasi sabi niya, si Bato de la Rosa yung susunod na arestuhin ng ICC, tapos si Bongo mga next year yan. Ganon? Di ba? Napakalinaw. Napakalinaw ng sinabi niya. Kaya, ano na ito? Sigurado si Bato, hindi niya man aminin yan, kinakabahan na yan. Kinakabahan na yan. Ha? Kaya ano ito? Baka nga ang tono ng sinasabi ni Trillanes parang ngayong taon si Bato, Kasi sabi niyo, tingnan niyo, si Bongo next year. O di ibig sabihin, ngayong year si Bato. Itanong ko nga yan kay Trillanes pag na-interview ko. Antabayan niyo i-interviewin ko si Trillanes sa susunod na araw. Pag-usap na kami ng sekretarya niya. Itanong ko nga yan. Kasi parang ang tono niya dyan, di ba? Ganon din ba ang kuha niyo? O sabi niya, si Bato yung susunod na arestuhin ng ICC. Tapos si Bongo, mga next year yan. So kung mga next year si Bongo, di ngayong taon si Bato. ha? Ha? Ano ito mga kabunyog? Grabe ang problema ng mga Ang problema ng kampo ni Duterte, may kaso sa internasyonal. May kaso pa sa Pilipinas. At ang lahat nilang kaso, at ang mga kaso pa nila, non-bailable. Non-bailable pa. Tingnan nyo yung kaso ni Bongo dito. Plunder yan. Plunder ang kaso ni Bongo dito, yung sinampa sa ombudsman. Nawawala bang audio ko, TCL Pamilya? Pasensya na. Pero maganda ito. Hayaan nyo, i-confirm ko yan. Pero ganun ang kuha ko eh. Sa susunod, ang susunod na arestuhin si Bato. Si Bongo next year. O di ngayong year si Ngayong year si Bongo. Sigurado nakarating na ito kay Nakarating na ito kay Bato. Kaya yung namimiss na daw nila si Duterte, di ba? Namimiss nila si Duterte. Ay na ito. Walang problema yan. Makakasama na nila si Duterte doon. Makakasama na nila si Duterte. Kaya yung sinasabi nilang namimiss nila si Duterte, na yon? At makakasama na nila. Saka itong dalawang ito, napapansin nyo itong dalawang to, lahat na ng mga close kay Duterte nagbisita sa Dahig. Lahat na. Si Robin Padilla balik-balik doon. Sila Grico Bilhica yata pumunta na doon eh. Si Vic Rodriguez pumunta na doon. Si Marcoleta pumunta na doon. Si Aimee pumunta na doon. Sila Jimmy Bundok, mga pumunta na yan doon eh. Sino ang hindi pa pumupunta? Itong dalawang to. Itong dalawang to hindi pa pumupunta doon. Pero sila yung pinaka-close kay Duterte Sila Jimmy Bundok, si Banat Bay, mga pumunta na doon yan eh. Nakita ko na yan eh. Pumunta na yan. Kaya lang sila Bato sa si Bongo hindi. Bakit? Inamin naman yan ni Bato. Sabi ni Bato, hindi ko sigurado, baka pagdating doon bigla akong pusasan. Totoo yun. Totoo yun. Alam nyo, mayroon akong mga nakilala niyan. Mayroon siyang warrant of arrest. Mayroon siyang warrant of arrest. Ito nga ordinaryo pa lang itong kasong ito. Ano siya? May warrant of arrest siya, pero hindi naman siya naaaresto kasi nangyari kasi yung kaso niya sa ibang lugar. Pagdating sa lugar niya, hindi naman alam yun. So matagal na siyang hindi naman siya namumroblema na doon. Ang problema niya, pag-apply niya ng NBI clearance. Pag-apply niya ng NBI clearance, siyempre nakikita doon sa records na may warrant of arrest. Alam niyo kung anong ginawa ng NBI? Kaagad-agad pinusasan. Kaagad-agad pinusasan. O di siya, naaresto yun. Kilala ko yun eh. May kaibigan akong ganun. Akala niya, wala na sa records yung kanyang warrant of arrest. Wala na. Ang problema, nasa NBI record pala, nakatimbre doon. O pag renew niya yung driver's license sa NBI, kumuha pala siya kumuha siya ng NBI clearance, mag-a-apply yata sa trabaho 'yon. Kumuha siya ng NBI clearance, pagpunta niya sa NBI, pinusasan siya. Kasi naka-record siya doon na may warrant of arrest na nakapending.
Ganyan din ang mangyari diyan kay Bato. Ganyan din mangyari kay Bato. Yung namang warrant of arrest ng ICC, hindi naman ina-announce kaagad yan. Eh. Hindi naman ina-announce kaagad. Kahit na issue na, ay kahit na permahan na, hindi pa ina-announce kaagad yan. O paano kung pagdating doon ni Bato, pusasan nga siya. Kaya takot si Bato. Ganon din si Bongo. Takot itong dalawang to eh. Kaya yung yabang ng dalawang yan, bakit sila hindi bumibisita sa ICC? Kasi alam nila na posible talaga silang mano. Di ba? Huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Di ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Ang sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Katapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po ng nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017 na kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa. Nania Ota Duran, Undersecretary Lani De Leon, Undersecretary Jessry
Palmares, Assistant Secretary Marjorie Aison, Assistant Secretary Virgilio Mendez, Assistant Secretary James Arsenio Ponce, Assistant Secretary Quintin Magsico Jr., Assistant Secretary Jose Janiel De Morito, Assistant Secretary Rodolfo Castillo Jr., Assistant Secretary Ubaldo Sediarin Jr., Assistant Secretary Rene Colocar, and Attorney Roland Manalaysay. We have also requested the presence of DBM and COA. For DBM, we have Director Gemma Ilagan, Assistant Director Junaid Ibne Karim, Ms. Grisha Andias, and Ms. Virginia Carmela Medrano. For COA, we have Ms. Leia Petero and Mr. Jairo Nicole Domingo. Thank you, Mr. Chair. All right, so we recognize Secretary Estrella for the budget presentation of the Department of Agrarian Reform. Thank you very much, Your Honor, Mr. Chairman, Senator Win Gatchalian, and also our former Senate President, Senator Migs Subiri, and of course, the other members, the COMSEC, and of course, our team from DAR. We are very thankful. In fact, we are honored that it is the chairman of the Committee on Finance himself who will sponsor the budget of the Department of Agrarian Reform. This is indeed an honor for us because if it is the chairman who is sponsoring your budget, it only means one thing. Thank you in advance for additional budget, Your Honor. Your Honor, of course, I'd like to thank everybody for allowing us to tax your valuable time. Let me begin with our very short presentation, Your Honor. This will only take about 20 minutes and 5 days, Your Honor. Shall we? Over the past 3 years, the Department of Agrarian Reform has demonstrated unwavering commitment to transforming the lives of our farmers and agrarian reform beneficiaries. Under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have not only met expectations, we have exceeded them, Your Honors. This is not because only of the performers in DAR, but also because of the full support that we have been receiving from our congressmen and our senators. And I'd like to take this opportunity to thank you for your unending support. In 2022, at the very start of this administration, DAR hit the ground running. We distributed 21,876 land titles, surpassing the previous administration's March 2021 to June 2022 number of distributed titles, the baseline period, by 124%. This early momentum was matched by our drive to reinforce the legal service system for our stakeholders, laying the groundwork for a stronger rural development campaign. These achievements gave the public renewed confidence in the administration's vision, especially with the President's promise to emancipate our farmers from debt. By 2023, that promise became reality through the passage of the new Agrarian Emancipation Act. 610,054 agrarian reform beneficiaries, or ARBs, were freed from a staggering 57.557 billion in principal debt. The department responded swiftly, presenting the laws, implementing rules and regulations ahead of schedule. In parallel, we have distributed 69,897 land titles, marking a 396% increase from the baseline period. Your Honors, with regards to
Republic Act 11953, otherwise known as the New Agrarian Emancipation Act, we would like to thank our distinguished congressmen and senators for passing this bill swiftly without any single congressman or any single senator opposing the bill. Everybody, all were in unison, and this bill was immediately approved by both houses and immediately signed into law by His Excellency President Ferdinand Marcos. Because I think this is the common denominator of all of us now, the local government units, the farmers, the media, the Senate, the Congress, the executive branch, and even other government agencies. I think this is our common denominator. Ito ho ang isang bagay na nagkakaisa-isa tayong lahat. Ito ho ang isang programa na nararamdaman po na nagtutulungan tayong lahat. In 2024, just 1 year after the signing of Republic Act 11953, the Department of Agrarian Reform awarded the first batch of certificates of condonation with release of mortgage, otherwise known as the CACROM. This milestone was achieved while continuing our core mandate, distributing 102,338 land titles, a 580% increase from our baseline period again. Now, in 2025, this year, the halfway mark of this administration, we set an ambitious goal to distribute 300 to 400,000 certificates of land ownership award and e-titles to ERBs, which are equivalent to approximately 300 to 400 hectares too. As of August 14, 2025, we have already distributed 401,001 certificates of condonation with the release of mortgage. For land titles, 48,772 were distributed, covering 76,398 hectares and benefiting 45,808 agrarian reform beneficiaries. This October, we will be distributing nationwide an additional 54,642 land titles covering 82,999 hectares, benefiting 51,924 ARBs. By the end of October, our distribution accomplishment would be 103,414 land titles covering 159,300 transparent, tapos may accountability rin ho. At saka, ang kaigihan ho nun, ang instructions ko po sa ating mga Municipal Agrarian Reform Program Officers, ganun din sa mga Provincial Agrarian Reform Officers, and also with the regional directors, siguraduhin na lagyan yung mga farm-to-market roads natin ng side protection works. Sapagkat kung wala ho nun o walang drainage, pag umulan, yung tubig papasok yan. Pag pumasok yan, maghahanap ng paglalabasan niyang tubig. Nai-scour gayon yung support ng simento. Hindi natin namamalayan na yung palang sa ilalim ng simento, wala na pala, wala nang support. Pag dumaan ang mabigat na sasakyan, magka-crack po yun. Kaya kailangan lagyan po ng support services. Ang isa pa ho, kung bakit ho tinututukan ho namin ito, because it also pump primes the economy in the local area. Kasi ho, itong mga farm-to-market roads na ito, ginagawa ho ito sa mga liblib na lugar. Yan ho ay, ang instructions ko po, kausapin nyo kung sino man ang mananalong kontraktor na kapag may project tayo dyan, yung unskilled workers, siguraduhin ninyo na kukunin ninyo dun sa barangay upang magkaroon ng
employment opportunity o karagdagang trabaho at kita ang ating mga magsasaka at ating mga kabaranggayan, mga ganun ho, mga nakatira dun sa barangay. Kaya ho, it also pump primes. Every government, I subscribe to what you say, Mr. Chairman, that if implemented properly, it's supposed to, every government spending will pump prime our economy, and it should pump prime our economy. Actually, Mr. Your Chairman, Honor. Mr. Chairman, I'd like to put on record, nauna yung DAR sa farm to market road na semento ha. Kayo nauna, hindi DA. DA only followed. Yung ARC ninyo sementado. That's why, palakpakan na nyo sarili nyo. Totoo yun, Mr. Chairman, kasi yung mga rice farmers namin sa Bukidnon, yung sa Maramag, sa Valencia, sa Malaybalay, yung lower Malaybalay, lahat yun may sementadong kalsada. Tinanong ko, saan galing? Ito, ano ba? Sa congressman ba to? Sa mayor? Hindi po, agrarian reform beneficiaries to. ARC Cemento. Yung DA pa nun, ano lang, yung gravel road lang, yung all-weather road. Kaya dyan ang kakalukuhan dati nun, yung, ang tawag dyan, lalagyan lang ng limestone lang. Yung farm to market road ng DAR, Mr. Chairman, believe ako because aside from the NIA putting the canals